So yun, okay KGX, kamusta kayong lahat at madilim ba? Yan. So TA tayo ng episode 23 natin mga kapatid. At episode 23, episode 22 recap tayo. 88,000 nakuha kagabi. Profit tayo hanggang 88,730. Okay, good call yon. Kaya lang syempre biglang bumagsak din kagabi, pero profit ka na dyan. So sabi ko nga sa'yo, 20% good na umag-out, diba? So ngayon bumagsak, di ba? Pagkabagsak ng 86,500 hanggang 86,300 si BTC. Hindi nakuha si 86, no? Hindi na break si 86. Sayang nga eh. Ngayon, magti-TA tayo kay BTC ngayon, no? TA tayo kay BTC ng episode 23. Ang nakikita ko dito, ang support ni BTC ngayon is 83,500 to 86,500 to 86,300. Ito ang support niya mga kapatid, no? Doon pa rin tayo sa 86,500 and 86,300 dahil hindi siya nabasag doon sa area na yon, okay? Ito yung 24 hours low niya, no? Kung mapapansin nyo, sa 24 hours time frame, ito yung pinaka low, okay? Ngayon sa resistance, kailangan niya talaga babasag yung resistance natin kagabi na 88,750 to 89,000 mga kapatid. So yun yung kailangan niyang basagin pagdating sa BTC naman, okay? So next, sa Pi Network, no, hindi muna tayo magti-TA ng ETH kasi XRP, kasi kung titingnan nyo, sumasabay lang sila kay BTC, no? Si ETH is medyo, pag lumipad si BTC, konti lang yung inaangat, di ba? So rejected yung 2,100 natin, nakuha si 2,070 support hanggang 2,045, profit din kayo kay ETH. Kaya lang, medyo delikado si ETH, kaya hindi ko muna ilalagay. Doon muna tayo kay Pi Network. So si Pi Network, ang ating support ay 0.91 and 0.92. Basag na si 0.92 sa ngayon kung titingnan natin, pero lagi itong nare-reject, no? So kailangan talagang mabasag si 0.92 ng tuluyan hanggang 0.91, no? Bago tayo makakita ng 0.90, 0.89, yan, hanggang 0.88. Okay? So ang resistance naman natin dito kay Pi Network mga kapatid, no? Sa nakikita ko ay 97 talaga, 0.97 and 1. Okay? Once na nag 0.97, mag-ano tayo dyan, no? Maglo-long position tayo hanggang $1, okay? So kung titingnan natin, no, downtrend pa rin talaga si Pi based dito sa nakikita ko, no? Naka-downtrend pa rin siya. Kaya dapat makuha niya si 0.97, okay? Kasi kapag di niya nakuha si 0.97, no, possible bumaba talaga ng 0.85 to 0.87 si Pi Network, 'di ba? And then sa BTC naman, kailangan mabasag niya si 86,300 para ang laki ng chance na makuha si 83,000. Okay? So yun lang naman yung ating bias ngayon dito sa BTC episode 22 natin. Balik lang muna tayo kay BTC and Pi Network kasi medyo alangan ako kay XRP and ETH. Mas okay pa rin si BTC and Pi Network sa ating TA mga kapatid. Okay? Yun lang sa ngayon KGX at mabuhay tayong lahat.